What's up, math learners? Welcome to our mathematics channel, Math Justin's Mathematics Lessons Techniques. So now, we are going to proceed in our General Mathematics Lesson 8. It's all about the one-to-one function and its inverse. Excuse me. So ngayon, mapapansin nyo naka-word tayo. So ngayon, para mas klaro yung maano kung sa solution. Okay, our lesson objective is to determine if a function is a one-to-one. So determine and also determine the inverse of one-to-one function. Okay, exercise. The graph of one-to-one function. Identify the graph if it is a function or not. Use vertical line test. Ngayon, kung i-vertical line test natin to, that is function. Kasi, ngayon, kung matatandaan nyo yung lesson 1 natin, how do we determine if the graph is a function? So, use vertical line. Pero, paano natin masasabi na yan ay function? Ngayon, if only intersects at one point. Okay? Next. Ito naman. Ngayon, i-ano natin siya vertical line test. Ngayon, kung mapapansin nyo, kasi kung i-ano nyo, we have 1, 2. So, that's not a function. This is not a function. Ito ang function. Okay? Next. Now, also, how do we determine if a function is one-to-one? One-to-one. If a function is one-to-one, and alin ang function na hindi one-to-one or many-to-one. Now, note, all functions satisfy vertical line test. So, sasabi dito, nasa-satisfy daw kapag ito daw ay nanalo sa vertical line test. Kapag sa vertical line test, ano natin daw pag intersect at one point. Yun, paano naman, kapag mag-ano naman tayo ng one-to-one, we are going to satisfy the graph as a one-to-one function, both vertical and horizontal line test. Kaya kung makikita nyo dito sa vertical line test, they only intersect at one point. Kapag horizontal naman, ganun din. Dapat, ano siya sa 1. Halimbawa, magbigay tayo ng example. Halimbawa, meron tayong graph na ganito. Tapos, i-horizontal line test nyo. Vertical line test, this is a function. But, not one-to-one. Bakit? Because it intersects at 2. That is many-to-one. Next, inverse of one-to-one. So, by the way, before we invert this, so dito, kung mapapansin nyo, masasabi natin na ang function is one-to-one kapag we have no repeated range. Masasabi natin hindi function ang isang relations kapag nauulit ang domain. Ngayon, hindi natin mako-consider naman na one-to-one ang function. Ito ay hindi repeated. So, function to. Pero one-to-one. Bakit? Kasi walang repeated range. Ngayon, proceed tayo sa sinatawag nating inverse. Ito, sa inverse. Proceed tayo dyan. Ngayon. So, dito. Ngayon, we have some example. Ito, we have the domains of we have -4, -3, -2, -1. And sa y naman, we have -9, -7, -5, -3. So now, let us invert. Ito naman ngayon. Let us invert the value for x and y. So ngayon, ito yung mapapansin nyo. We have, ito, yung value ni y na nakikita nyo rito ay napunta dito sa x. At parang exchange. No? Kumbaga sa Christmas party, parang exchange gift. Ganon. Next, inverse of one-to-one function. So, if a function, kapag nag-ano tayo ng function, we have denoted of f of x. Okay? Ngayon, sa ano naman, sa inverse, eto. Di ba pag sa loss of exponent, parang ganito yan. Parang ganito, di ba? It when we say inverse. Ngayon, ito, kung mapapansin nyo, f raised to -1 of y is equal to x if f of x is equal to y. So, yan ang inverse natin. Kung karaniwan, di ba, ang x natin ay natin yung value ni x. This is a function. Sa inverse naman, in inverse, you have f of x is equal to y. Paano natin ito i-apply sa mga susunod na problems? Okay? To find the inverse, so step A, so write the function in the form y is equal to function, yung given function, okay? Interchange the x and y variables. Okay.
from ganito. We have y and then the given f of x. Yung ganito nga. Next, ngayon naman, babaguhin nyo naman. So, we have x is equal to f of x. Ganun. Ngayon, apply natin dito sa given na to example. So, now, we apply the example as the step A. Okay, ayusin natin yan. So, yan. Now, gamitan natin highlighter. Sa step A natin, paano ginawa? So, ito is, we just simplify this. From this, so yung f of x is gagawin yung y. Now, step B, interchange the x and y variables. So, ayan, yung x's, yung y's dito, ginawang x. Yung x's, ginawang y. Okay, gets? Ngayon, next step sa C, solve for y in terms of x. Solve for y. So, lilipat nyo yung 1 dito sa kabila, sa katabi ng x. So, kapag nagtatranspose tayo, di ba, from positive 1 to negative 1, mag-change na sign tayo kapag nagtatranspose tayo. Pwede rin elimination, pero I prefer you to use transposition method para mas madali. For me, mas madali yun. Next, ito naman. Ito na yung next step natin. Ayan na, nagawa na natin. So, ngayon, you are going to divide both sides of equation to 3 para mawala yung katabi ni y. Okay, yan na yun. So, ngayon, ang sagot nyo ngayon is ito. Ito na yung result ng y nyo. Then, isi-simplify nyo siya as ganito. This is the inverse function of this. This is the inverse. Now, we are going to apply properties of inverse function. In first property, inverse of f raised to negative 1 of x is f of x. Okay. Pag in-inverse sa base dito sa first property, kapag in-inverse natin to, ang lalabas na result ay ganito. Parang sa halimbawa, kung i-simplify natin sa number, halimbawa, na-reciprocate nyo yung 1/4 na naging ganito. Kapag daw ang in-inverse natin, ang inverse daw nito, eto. Ganon. Ganyan yung from the simplest. Ngayon, a-apply natin dito. Tingnan natin kung legit ba or budol. Tingnan natin. Ngayon, you apply the step A. So, sabi nga, ano yung step A natin? Write the function in the form f of y is equal to y of x. Ito nga yun. Then B, yan. In-interchange na natin, syempre. Yan. Interchange natin from x to y and from y to x. So, ayan na. So, by the way, yan. So, ganito. Tingnan natin. Isosolve natin siya ngayon. So, ngayon, paano natin siya isosolve? So, multiply both sides of equation 2, positive 3. Okay, so we have 3 times x is 3. Ngayon, kapag inano naman, cancel out nyo ito. So, ito magiging y minus 1. So, ngayon, ilipat nyo yung 1 dito sa kabila. So, we have positive 1. So, legit ito. Legit ang ating first property. Legit yan. Discount. Okay, second property, ito. Pero kung aanin natin initially, in judgments, parang hindi tatalab. Pero tingnan pa rin natin. Tingnan natin kung kung legit nga ba or scam. Okay? So ngayon, ito yung natin, yung result, then ito yung ating inverse. Okay. So ngayon, ito ang target goal natin. So, i-replace all the x's. So, if you still remember the composition of function, lahat ng x's ng function ay i-replace mo. Since ito nga yung composite na dapat papaloob. At just ito yun. Ngayon kapag multiply tayo ng number sa fraction, so, cancel na natin to syempre. Cancel na natin tong may same Ito yung natira. So, negative 1 plus 1, 0. So, x minus 0 is x. Okay. Legit. Next, third property. Ito na naman. Dapat daw mag-equal sa x. Ngayon, kung kanina, ang nandito is yung, yung inverse. Ngayon naman, yung inverse naman ng nasa labas at yung nasa loob ay yung function. Pero dapat, ang magiging result nyo is x. Okay. Ngayon naman, replace all the x's into this. And ito yung given nyo. Now, we have
At yung x minus 1 natin, ito, yung we have 3x plus 1 minus 1. Okay, ayan ha. Ay, ako po, nawala. Ayan. Ngayon, ayan, ito. Teka. Ito pala. So, yan. Kapag pinagsama niyo yun, di ba, 1 minus 1 is 0. So, ito na yung natira. So, divide nyo yan. So, ito na yung natira. Okay, that's legit. Now, in Mativity, so find the inverse of one-to-one function. We have this and apply the three properties. Okay? So, if you want me to reveal the answer of this, so give this video a 100 likes if you want me to reveal it. If not, okay lang naman. Hindi naman masakit, charot. Ayan, we have 100. You are going to give this video a 100 likes. So, baka magsimula. So, may continuation tayo ng lesson, ng grade 8, ano? For those grade 8 na nanonood. So, see you in my next video.